Pwede na mga ka-agree, natamnan nito ng kalamansi, ano. Yari na yung mga sukat ng lupa, may mga pantanda na din, ano. Tulad yan, no? May mga stick na tayo nilagay. Ayos na yung row. Yung first batch ng kalamansi ni boss ay kaya pwede na itanim dito, no. Yung diniliver natin. Pantatlong araw na ngayon yung kalamansi na yung buhat ng diniliver natin. Magandang umaga mga ka-agree. Dito tayo ngayon sa bagong biling farm ni boss, no. Ito yung dating maisan. O yan, may mga tanim pa nga na mais dito, no. Ito muna ang sinukatan namin ng pantanda o yung pinakatatamnan ng mismong seedlings ng kalamansi, ano. Naglalagay muna kasi yung mga ka-agree ng pananda o yung mga ganito stick, no. Sinusukatan yan, nilalagyan ng pise. Ayan, no, mapapansin nyo may pise. Nilalagyan ng PC ito para sa madiretso yung row, no. Hindi pwede yung gagamit ka lang ng stick na kung anong distance ang gusto mo ay babagsak-bagsakan mo lang, no. Hindi pwede yung ganon dahil sa lawak na to sigurado magkakaliko-liko yung pananim mo na kalamansi, ano. Pangit na namin sa mata, kaya mas maganda talaga ay pinipisian at nilalagyan ng pananda na ganito. Kasi pag namali ka, kada tanda mo bubutas ka. Pag namali ka ay hindi mo na pwedeng bago-baguhin yung seedlings, ano, kasi wawasakin natin yung plastic na yan pag inilagay sa butas. Kapag namali ka ng lagay, inalihis ka, may stress at masasaktan yung seedlings at may posible na mamatay pa yung mga seedlings, no, pag ganon. Kaya ito kapag inihulog na to sa butas, fix na yon, diretso na. Kaya naglalagay tayo ng mga stick na maliliit na ganito, pantanda, ano. Kawayan lang yan mga ka-agree na tinilad-tilad namin ni Chris. Ito yan, no. Ito ganito, no. Ang mga 1 foot yung haba nya. Ayan, ginanito namin. Ito yung pantanda. Mas maganda yung sariwa para kitang kita mo, no, yung tanda mo. Maputi kasi yung kawayan, yung laman ng kawayan kapag bagong putol lang. Kaya kitang kita mo yan sa field. Makikita nyo yan, makikita mo mga puti na yan na nakatulos. Yan na yung mga pantanda namin, ano. 3.5 by 3 meters yung ginawa namin distance dito. Yan yung gusto ni boss, no. 3.5 by 3 meters. Eto, gagamit ka pa rin na to, no, yung stick na to. Nasa 3.5 yung sukat na to, no. Ganun. Dito. Yun. Pag kasi mga ka-agree, no, pagka ang ginawa mo, for example, ganyan lang gagawin mo, bubutas ka dito, tapos yung babagsakan na yan ay bubutasin mo lang, tapos ganun ka na naman, bubutas ka na naman doon, may posibilidad na magkaliko-liko yung pananim mo, no. Kaya kami, ginagawa namin, meron kaming guide na pise, no. Ito yung guide namin na pise. Yan. Ito yung daan papunta dito sa bahay, ano. Nasa dulo ng lupa yung bahay at nandun yung kalsada, mga nasa siguro mga 100 meters ang layo, no, mula rito sa dulo hanggang dun sa may kalsada. Yun, nilayo natin ng konti dun sa kalsada kasi pag lumago yung kalamansi, didikit yun sa daan ng sasakyan, kaya nilayo na natin ng konti, no. At ito, kinuha na natin yung kung ano yung sukat ng bakod, yung latag ng lupa. Kinuha natin yun, no? Ipinantay natin doon, ihinanay natin. Kaya ito hanggang kalsada to, goods ito, no. Madali na kami dito pagka naanin na yung mais, kukunin na lang namin yung kadiretsuhan na to, yung unang sukat namin, ano. Kaya nakaready na yan, pag inani yung mais, diretso na yan sa kalsada, magandang tanawin yan. Kung ano yung latag ng lupa at saka yung sa bakod, dyan lang kami kumuha ng sukat sa bakod, ano, ng distance para pantay, no.
hindi nakakontra sa lupa. Patahilis kasi mga kaagri, ano? Patagilid kasi yung latag ng lupa na to. Ibig sabihin yung sukat ng lupa patagilid, pero patag yung area. Yun lang sukat ng lupa nila ay medyo patahilis, no? Kaya obligado na nating isunod doon yung seedlings ng kalamansi o yung tanim, no, na kalamansi. Ang maganda dito, walang sudya doon sa dulo. Ibig sabihin ng sudya, walang putol-putol doon sa magkabilang gilid. Parehas din yung nakuha natin na distance doon, ano. Maganda doon yung lumabas na distance doon. Halos kaparehas din na to halos, no. Kaya yun ang maganda. Well, ang magkakaroon na lang mga sudya dyan, yung mga dulo na yan, ano. Putol-putol na tudling na dyan sa dulo. Sa pahalang naman yun, putol-putol na tudling sa pahalang. Yung nabiling lupa ni boss, ako ang naghanap na to, ano. Ako yung humanap ng lupa, pinahanap niya ako. Taga Maynila yung ating kliyente na yun. At nakita nga natin ito yung talagang sa lahat ng nahanap ko na lupa dito sa parte ng Nueva Ecija, no, dito sa Santa Rosa, yung area ng lupa na to, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ito na yung may pinakamagandang latag ng lupa. Kung mapapansin nyo, patag yung lupa talaga. Kaya napakaganda at mataas pa, no? Naka-elevate pa yung lupa. Malakas pati yung kanilang mga yung patubig nila dito. Napakalakas, no? Distress yung tubo na gamit nila na patubig, ano. Talagang sulit na sulit yung pagkakabili ni boss dito sa gagawing kalamansi farm na to. Napakaganda ng latag ng lupa, maganda ang tubig, may kuryente, nasa barangay road, kaya ganda. At maganda rito, medyo nasa labas pa ng nasa likod ng baryo, no? Kaya kahit mag-spray ka na mag-spray ng mababahong lason, walang problema, walang magrereklamo sa'yo. Dahil wala na masyadong bahayan dito sa dulo na to, no? Puro mga gulayan, talungan at kalamansian.